Alam mo, may kwentong barbero ako para sa inyo. Nung isang araw, yung isang volunteer ko ay napunta sa isang barbershop. Doon, narinig niya yung usapan ng isang barbero at ng kanyang customer. At totoong kwentuhan to ah. At dito sa kwentuhan na to, nabanggit nung barbero doon sa kanyang customer na narinig na daw niya yung pangalan ko, Kristan, na tumatakbo bilang konsyal sa Mandaluyong. At sa kwentuhan nila, sabi niya na mukhang okay naman daw ako at na-consider naman daw niya akong iboto hanggang nung nalaman niya na anti-Duterte daw ako. At dahil doon, hindi daw niya ako iboboto. At ang rason na ginamit niya ay paano naman daw silang mga Duterte supporters. Ngayon pag-usapan nga natin yung mga iba't ibang punto na binanggit niya. Unang-una, anti-Duterte ba ako? Pangalawa, paano nga yung mga Duterte supporters? So yung unang punto ay anti-Duterte ba ako? Hindi po ako anti-Duterte. Ayoko lang talaga ng mamamatay tao. Ayoko lang ng isang taong bastos at palamura. Ayoko din ng isang korap. Ayoko ng isang abusado. Ayoko ng isang tao at Pilipino na pinapabor ang dayuhan na tulad ng China kumpara sa kanyang mga kababayan at kanyang bansang Pilipinas. Ayoko din ng sinungaling. At kahit na hindi nga ako relihiyoso, ayoko ng isang tao na ang lakas ng loob mambastos at minumura ang ating Diyos. Ito ang mga katangihan na ayoko sa isang tao. Galit ako sa kahit na sino mang tao ang may mga ganitong katangian. Ngayon, ang tatanungin ko na lang sa inyo ay, meron bang mga ganitong katangian si Duterte? Kung meron, din galit ako sa ganitong klaseng tao. Hindi po ako galit sa kanya dahil pangalan niya ay Duterte. Nagkataon lang na itong mga katangian na to ay meron kay Duterte. At kahit na ano pang pangalan na ang ilagay mo dyan, at kahit sino pang may ganitong mga katangian at ugali, magagalit din ako doon. At tingin ko tama lang naman na dapat magalit tayong lahat sa kahit na sino mang tao na may ganitong mga klaseng ugali at katangian. Pero naintindihan ko naman kung ba't may mga sumusuporta kay Duterte sa ating mga kababayan. Naintindihan ko yung galit nila o yung frustration nila. At naintindihan ko kayong mga supporters ni Duterte na parang pakiramdam nyo wala ng pag-asa yung sistema at gusto lang nyo magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Lahat tayo gusto natin ng kapayapaan. Ang pinagkaiba lang siguro natin ay hindi tayo nagkasundo sa pamamaraan kung paano makakamit itong kapayapaan na to. At kung anong klaseng liderato ang gusto natin. Dahil ang nakikita ko talaga nangyari dito ay nabulag na tayo sa ating galit. Na hindi na natin nakikita yung katotohanan na nasa harapan natin dahil sa sobrang galit natin. Kumbaga, nandilim na yung ating paningin. Nangitim na yung kulay ng ating mga paningin. Kaya ito po ang mensahe ko sa barberong nagsabi nito at sa lahat ng mga Duterte supporters. Mahal ko po ang lahat ng Pilipino. Kasama po kayo doon. Mahal ko po ang lahat ng tao. Hindi po ako galit sa inyo. Kahit sino man kayo. Kahit sino man ang sinusuportahan nyo. Kahit sino man ang binoboto nyo. At kahit na ano pa ang kulay ng inyong politika. Wala po akong galit sa inyo. At ito ang mapapangako ko sa inyo. Ang pagbigay ng serbisyong pampubliko ay para sa lahat. Kaya hindi ko po pipiliin kung kanino ako magbibigay ng serbisyo. Kung maka Duterte ka o kaya hindi, magbibigay ako ng serbisyo para sa inyong lahat. Para sa ating lahat. Yun ang tunay na serbisyo dapat binibigay ng kahit sino mang makapangyarihan at kahit sino mang politiko. Hindi po dapat dinidiscriminate yung pagbigay ng serbisyo dahil lang sa yung political colors. Dahil ang tunay na serbisyo ay walang pinipili, walang kinikilingan, at pantay-pantay na binibigay sa kalahatan. At kahit nagagalit kayo sa mga naririnig nyo sinasabi ko tungkol kay Duterte, alalahanin po nyo na hindi po ako galit sa inyo. Galit lang ako talaga sa isang mamamatay tao. Galit ako sa tao na abusado, na korap, na binabastos ang sarili nilang bansa at kababayan, na pinapabor ang mga dayuhan na tulad ng China, imbis na kumampi sa kanilang mga kababayan at sa bansang Pilipinas. Yan po ang kinagagalit ko, hindi po kayo. Dahil totoong naniniwala ako na nabudol tayong lahat ng mga Duterte. At malala tong pambubudol na to dahil ginamit lang niya yung ating galit sa sitwasyon na nakikita natin. At binulag niya tayo sa ating sariling galit. At ngayon kailangan ng mamulat ang ating mga mata at ang ating mga isip. At hindi ko po kayo kinukumbinse na maniwala sa mga sinasabi ko. Nasa sa inyo po yan. Ang ginagawa ko lang po ay nagbabanggit ng aking mga pananaw para po magkaintindihan tayo. At kahit nagalit ka pa rin sa akin, hindi pa ako galit sa inyo. Kahit na insultuhin niyo ako, hindi ko po kayo iinsultuhin. At kahit na hindi niyo ako iboto,
Magbibigay serbisyo pa din ako sa inyo, sa lahat ng Pilipino. At ipagtatanggol ko at maglilingkod ako para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Dahil yan ang tunay na serbisyong pampubliko, yung walang pinipili, walang kinakampihan, at binibigay sa lahat, kahit sino ka man. Kayo, ano sa tingin nyo? Kaya ba natin magkaisa? Kaya ba natin magkaintindihan? At kaya ba natin buksan ang ating mga isip at ang ating mata sa katotohanan na hinaharap natin ngayon? Isulat lang nyo lahat ng opinion nyo dito sa comment section sa ibaba. Susubukan ko sumagot dito sa mga komento at opinion nyo. At pagtingin nyo na kaya ninyo makarinig ng mga iba't ibang pananaw na hindi nagagalit at mukhang nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, pakiclick na lang subscribe dito sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa mga susunod kong mga videos na tulad nito. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo mula sa aking susunod na video.